Ayun, thank God it's Saturday. Weekend na naman. Ito yung hinihintay natin. So after a week of work, ayan, so ano naman, konting social life and exercise din at the same time. So, ayan, nagising ako ng maaga. 5:30 in the morning, gising na ako. Kaya lang tumpik-tumpik pa. So inabutan na ako ng almost 7 a.m. in the morning. So tirik na yung araw. I should have started early. Kaya lang anyway, okay lang yan. So chill lang naman tayo. Chill ride lang. Nagbabike tayo and chill ride lang dito sa neighborhood. Mga 1 hour. And then later in the evening, 6 p.m., magta-table tennis ako sa WTTA. So, yun lang naman ang activity ko ngayon. And si My Labs and si Bella ay magpunta sa Perth para mag-shopping. Naghahanap ng damit for sa night dance. So may activity siya. Parang JS prom yata yun dito. So, may activity siya sa school next month. So gahanap ng damit. And, pero hindi na ako sasama. Para konting ayos-ayos lang sa bahay. And mamaya kasing gabi, maalis din naman tayo. So, kaya naman natin sila mag-banding. And yun nga, after a week of work, sarap ng weekend. So, this week, twice ako on-site visit sa client namin. So, 2 days ako. Kaya, siyempre, na-miss ko yung ganito. Walang work. So, on-site visit na kasi ako ngayon. Anyway, that's part of work. So, sa Philippines, hindi tayo on-site work. Pero dito, kailangan natin gawin sa part ng work. But, yun, nag-aanap-hanap din ako on the sides ng ibang opportunities. So, open pa rin ako for other opportunities. So, para makahanap ako ng, if possible, no? Hindi na go on-site or ideally work from home. Pero bihira lang kasi yung work from home na ganon. Especially kung yung companies is based dito sa Perth. So, more likely office work ang kung meron man. So, tirik yung araw, no? 7 a.m. Pero medyo malamig pa rin siya. Naka-jacket pa rin ako. So, this week, I think yung highest was 28 degrees. Pero ngayong weekend, a little colder. Especially tomorrow, may chance of rain. But I think today, highest temperature is 22 degrees. But right now, siguro mga 18 degrees. So, chill lang, Baguio weather. Gusto ko yung ganito lang. Kasi pag, pag winter, lamig. Nanunuot sa buto yung lamig. Pag summer naman, sobrang init. Mas mainit pa sa Pinas. Pero ganitong month around September, October, spring na. Gusto ko yung ganitong weather. May sinalihan din akong virtual run
and a virtual ride. So first time kong subukan para somehow ma-motivate din tayong mag-ride or mag-walk. So ano lang naman. So target is 200 kilometers a month ride. So cumulative naman siya. So ipunin mo for a month. Pero nakakailan pa lang ako. So and yung walk naman, which I think 75 kilometers ata yung tinarget ko. So hindi natin nagagawa. But yeah, I'll see to it na maging regular natin, no? Para may monthly activities tayo na nilulook up. So try nyo yan, no? Alam ko kahit sa atin sa Pinas, marami ng ganon, mga app lang siya. So mga virtual run. So you don't need to attend yung mga physical fun runs or marathon. So especially sa mga busy. So wala na tayong excuse. So may mga virtual run na you can just simply record on your own using yung the app itself or Strava, and yun cumulative na siya, ipunin niya yung record each day. And I guess that's something effective, no? Especially kung busy kayo sa work. So wala nang excuse. On your most convenient time, weekdays, weekends, before work, after work, morning or evening, or even midday. Ayan, pwede nang gumamit. And yung iba, may mga merchants na pwede nyong i-avail, or ewan ko sa Pinas kung may mga registration. Pero yung sinalihan ko is free registration siya. And I think may donation din siya. And pwede kayong optional na pwede kayong bumili ng merchants. So parang remembrance din lang. So Great Cycle. Great Cycle yung sinalihan natin na virtual run dito sa Australia. So lately nakakalungkot panoorin sa TV, no, and sa mga news yung earthquakes na nangyayari sa Pinas. So mostly sa southern part, if I'm not mistaken, Cebu and Davao. So yan, nakakalungkot sa ating mga kababayan, especially sa region na yon. So, luckily yung relatives natin is mostly sa Bicol, sa Luzon, at sa Metro Manila. Pero nakakaawa, no, yung mga kababayan natin sa Cebu and Davao. And I think last Friday, nagkaroon ng 6.1 magnitude sa Mindanao naman, no? Hindi ko lang alam kung saan specifically sa Mindanao, but I saw on the news na may earthquake yesterday. So yun nga, nakakalungkot, pero part na ng daily lives natin sa Pinas yun, no? Nasa Pacific Ring of Fire kasi yung Philippines. And yeah, sad to know na common talaga. Dito naman sa Australia is walang earthquakes, no? Bihira rin yung mga typhoon. Walang masyadong flood dito, at least sa Western Australia.
Ang kalaban naman dito, specifically sa Western Australia, is yung mga bushfire. So, like 2 years ago, may massive bushfire. Uncontrolled bushfire, no? So, nakakatakot yun. Especially if your residence is near the area na uncontrolled siya. So, wala kang option kundi mag-evacuate. So, yun. Nakikiramay tayo sa mga naapektuhan ng earthquake. And hopefully, wag naman sana. Kasi alam naman natin, yung Metro Manila is nasa, so may tinatawag na, ano nga ba yung tawag doon? Yung parang earthquake belt sa Luzon. And sinasabi na decades or century na ba na hindi gumalaw, and ripe na siya na gumalaw. So hopefully, wag naman sana. So, kasi alam naman natin, especially sa Metro Manila, maraming maapektuhan. Marami ng buildings, bahay. So, you can imagine, since also it's densely populated, so you can imagine yung impact kung may massive earthquake na mangyari sa Metro Manila. So, yeah, let's pray na wag naman sana. So, yun ang problema pag medyo mainit na dito. Daming langaw. So, hindi nyo lang nakikita sa camera. May langaw na sunod sa atin. And persistent sila. Hindi takot sa tao. Pambihira. Ayan, so ito yung neighborhood na nagbabike ako. Dito lang sa area namin to. So, ayoko na rin kasing lumayo. So, ang purpose lang naman natin is yung maarawan ng konti. Since before 8 a.m. pa naman siya. And ma-exercise na rin. So, yan, spring. Spring na tayo ngayon. Lapit na mag-summer. Walang katao-tao sa labas. Pero mostly ang mga tao dito, especially pag spring, is nasa labas. Nag-barbecue sa mga park. Bihira sila sa mall. Ang daming langaw sa mukha ko. Nawala yung araw. So, alam ko kasi cloudy ngayong araw na to eh. So, yan, sarap ng ganitong weather. Baguio weather. So, makikita nyo dito, and dito sa right side ko. So, mga tambak na, yung iba mostly basura, pero yung iba usable pa. So, pwedeng, ang tawag dyan dito is curbside collection, I think. So, dito sa area namin is every October. So, i-collect yan. That's yearly. And kung may mga usable pa, pwede nyong kunin. Katulad ko, lagi ako yearly nakakakuha ng usable chairs pa. So, yan. Nagamit natin sa alfresco. Especially sa mga magagandang suburbs. Magandang tumambay-tambay. Kasi yung iba, usable pa talaga.
Yan, yung mga nakatambak sa side. Ito sa right side ko, ito yung Mary Carroll Park. So, it's an old park, pero ni-renovate lang. So, I think nung June pa, natapos. Yan, pwede kang picnic dyan. Maraming mga bata. Yan, especially kung maganda yung weather. So, maya-maya puno na yan. Wala lang tao kasi past 7 pa lang. And yan, may malinis na toilet din on the sides. Ayan, so perfect for family bonding, especially on weekends. Yan, malapit lang to sa amin. So, yan, normally ang routine namin dito. Pag weekend, may church activity. Minsan, ayan, bihira lang naman kami mag-mall dito. So, especially yung groceries, yung weekly groceries namin. Recently, ino-online na lang namin para tipid sa oras. And, yan, tipid na rin minsan kasi minsan papagastos pa pag lumabas ka. So, yan, nagpapa-online delivery na lang kami, which is pretty convenient. So, and very minimal naman yung delivery fee. Sarap mag-bike ngayon. So, medyo cloudy nga siya. So, kanina kasi tirik na yung araw, pero ngayon, wala na ulit yung araw. I think ganyan yung weather the whole day. So, max temperature is 22 degrees, which is mag-22 sa hapon. Hapon ang pinaka-mainit niyan. Pero sa loob ng bahay, since hindi na arawan, malamig. Yan, ganyan dito. Ayan, windy na. Parang nasa beach. Windy kasi dito generally sa Perth. Compared sa ibang state, windy talaga. Nakikita niyo tong bird sa right side ko. Kulay black siya. Ingay niyan sa umaga. Kala mo parang tiyanak. Sa atin kasi, di ba, sa Pinas, uwak yung itim na bird. Ayan, no? Sa right side. Ayan, inabutan na tayo ng ulan, pero tumila na. So, ayan, I'll call it a day. So, diretso na ako sa bahay para hindi na tayo abutan ng malakas pa na ulan. Samahan ko lang si My Loves magpa-check up. Wala na siyang maintenance meds. Dito lang malapit sa amin.